Hello, my dear. Hello, mga my dear Gemini. November 1 hanggang November 7, 2024, mga my dear. November 1 hanggang November 7, 2024, mga my dear Gemini. And this is a general reading. Okay, so ang gagawin natin mga my dear ay kukuha tayo ng cards bawat araw. Okay, kung meron ako mga cards or meron mga energy na hindi ko maintindihan, kukuha tayo ng clarification card. November 1 hanggang November 7, 2024, Gemini, cut na natin to into 3. Kinakain ko na naman ang salita ko. Okay, my dear Gemini. November 1. Tingnan natin. Anong card ng November 1? Gemini, November 1 is the 9 of Pentacles. Okay. So, napakaganda lang nitong card na to, my dear. Posible, my dear, na magbakasyon ka. Posible na bumili ka ng mga bagay na gusto mo or kumain ng mga bagay na gusto mo. This is more on enjoyment. Okay? May ganun na energy. Just enjoying yourself, my dear. Yun na nakukuha ko lang dito, my dear. So, marami sa inyo, my dear Gemini, ang posibleng magte-take ng day off, magbabakasyon, magre-relax. Okay? Yun na nakukuha ko dito sa card na to. Okay? Posibleng i-pamper ang sarili, okay, gumawa ng something na gusto mo, okay, na magpapasaya sa'yo. Let's go tayo ng November 2. Eksena ng November 2 is the energy of the sun. Okay. Sa energy ng November 2, my dear, marami sa inyo mag-i-start or magkakaroon ng energy ng new beginnings, okay? Hindi siya literal, my dear, na as in ginagawa mo. Pero sa energy ng November 2, marami sa inyo ang parang nagplaplano, no? Na gusto ko to, gusto ko yan. May kinalaman sa energy ng new beginnings, pero hindi mo siya as in like ginagawa. It's more on plano ang nakukuha ko dito. Marami sa inyo ang parang nagbe-vision ng something, posibleng negosyo, trabaho, travel, mga goals for next year, yun ang nakukuha ko dito, my dear. Mga lugar na gusto mong puntahan, mga bagay na gusto mong ma-harvest. In short, my dear, yung 2 araw na to is punong-puno ng positive na energy, my dear Gemini. Okay? Posible, my dear, na ang November 1 is more on treating yourself, magbabakasyon ka, ipapamper mo yung sarili mo. And November 2, parang sasabihin mo, parang gusto ko yung ganitong pakiramdam. Parang gusto ko buwan-buwan, ganito yung gagawin ko. Na-relax lang ako, ipapamper ko yung sarili ko. Hindi mo pa siya as in ginagawa, my dear. Pero there is some energy na lumalabas sa November 2 na pinaplano mo na may kinalaman, my dear, sa mga long-term goals mo. Okay, yun ang nakukuha ko dito. Baka meron kang gustong puntahan, baka meron travel, okay? Pero hindi mo pa siya ginagawa. This is more on a positive energy, my dear Gemini. Let's go tayo, my dear, ng November 3. November 3, energy ng the 8 of Wands. Okay. May parating daw na message. You will be receiving a message. Posibleng galing sa chat, okay? Chat or balita. Posibleng chismis ng kapitbahay. Okay, you will be receiving a message. Okay. Tingnan natin. November 4. November 4, my dear Gemini. Oy. The Queen of Sword. Okay, sa energy ng Queen of Sword, parang meron kang kailangan aralin. Okay, parang kinakailangan mo munang mag-stop. Kinakailangan mo munang pag-aralan yung isang sitwasyon. Posible baka yung na-receive mo na message nung November 3. Kailangan mo siyang pag-aralan. Kailangan mo siyang
intindihin ng mabuti, posibleng offering to, my dear. Kasi sa energy ng November 2, nagmamanifest ka ng something. So, baka ganun kabilis, my dear, yung energy. Nagmamanifest ka ng travel, nagmamanifest ka ng bagong trabaho. So, November 3, bigla siyang dumating, nakareceive ka ng message. Kasi nga, minamanifest mo yung something. Kasi ang energy ng Sun card is more on energy na parang meron kang minamanifest sa something new. Ngayon, pagtungtong ng November 4, parang sinasabi na, teka, kailangan mo itong pag-aralan. Kailangan mo munang huminto. Kailangan mong basahin yung kung meron mang kontrata or kailangan mo muna mag-conduct ng mga investigation, kung totoo ba to, itong message na na-receive mo. Okay. So, in short, ang November 4 is more on parang nag-aaral ka. Posibleng na literal, my dear, na mag-aaral ka or nagbabalak kang mag-aral, something na may kinalaman sa pag-aaral, observing, investigation, yun ang nakukuha ko dito sa card na to. Okay? Tingnan natin. Next is November 4, November 5. Gemini, we have here the energy of the Ace of Cups. Energy of freedom. Okay? Parang, ang nakukuha ko dito, my dear Gemini, something na parang minamanifest mo. Ang parang bigla ang darating sa'yo, my dear. Parang ang nakukuha ko na energy is sagot sa yung mga dasal. Parang ganun, my dear. Bigla ang papasok, my dear, yung energy ng November 3. You will be receiving a message, enlightenment, posibleng message sa messenger, chat, email, message galing sa kapitbahay mong chismosa or something na parang kailangan mo siyang pag-aralan. Parang ang nakukuha ko is too good to be true kung ano yung na-receive mo. Parang dinadasal mo pa lang siya ng November 2, tapos November 3 parang nandyan na siya kaagad. Okay? Sa energy ng November 5, my dear Gemini, ito yung energy na parang punong-puno ka ng pag-asa. Yun na nakukuha ko, my dear. Punong-puno ka ng pag-asa na itong papasukin mo na panibagong journey is magdudulot talaga sa iyo, my dear, ng stable, no? Pagiging stable, pagiging marangya, yung parang dinadasal mo dito noong November 2 na makakapag-travel ka or papupuntahan. Parang ayan na siya, biglaan siyang mangyayari, my dear. Biglaan siyang parang sabi pa nga nila, be careful what you wish for. Kasi biglang isang araw, baka biglaang nandyan na siya. And yun ang eksaktong nangyari ng November. First 7 days ng November, no? Biglaan ka naka-receive ng message. Posibleng biglaan din may darating, may dala ng message na yun. Posibleng may kinalaman sa pera, may kinalaman sa new beginnings. And November 5, punong-puno lang talaga, my dear, ng happiness yung heart mo. Yun ang nakukuha ko. Tingnan natin. November 5, November 6. Tingnan natin kung ano isa na November 6. Ito daw. Ayan. We have the energy of the Page of Pentacles. Okay? Something na bago, my dear, ang nakukuha ko dito. Posibleng panibagong trabaho, panibagong pagkakakitaan, more on blessing ang nakukuha ko, my dear. Okay? Pero parang medyo may konting hesitation ka ng November 4. Okay? May konting hesitation ka ng November 4 over here. Parang pinag-aaralan mo siya. Parang question mo siya. Tingnan natin yung November 7, my dear. November 7 na energy. Gemini. Okay, eto daw. Dalawa. Okay. Dalawa siya. Energy ng King of Cups and the energy ng Temperance. Okay. So, marami sa inyo mga my dear ang mag-uumpisa ng panibagong journey. Okay, yun na nakukuha ko dito. Ang magandang energy na nakukuha ko dito is yung parang energy ng wish came true na parang nagre-relax ka lang ng November 1, tapos nagmamanifest ka lang ng November 2. Hindi ko alam kung anong klaseng manifestation ang ginawa mo nitong November 2, ano tong ginagawa mo. Pero November 3, biglaan ng, ayan na, parang sinasabi mo dito,
nagdadasal ka lang noong November 2 na sana magkaroon ako ng trabaho, sana magkaroon na ako ng ganito, ng ganyan, magandang buhay, sana, yung parang something na new beginnings, business, or kung ano man yan. And then eventually, November 3, ayan na, charan! Meron ka na nare-receive na message. Okay? Meron ka na nare-receive na mga good news. Pero November 4, medyo may konting hesitation ka. Okay? Magi-start yung journey ng November 6. Okay? So, ito na, parang nag-uumpisa ka na, ayan, parang nag-i-invest na, or parang meron ka ng pinoproseso dito. Sa November 7, parang pinag-uusapan na siya, my dear. Ayan, parang gumaganda na yung pakiramdam mo, nagiging maayos na yung flow, nagkakaroon ka na ng tiwala dito sa papasukin mo, yung energy ng confidence, ayan na. Tingnan natin yung bottom deck of the card. Energy ng Empress. Hindi ako normally nag-aano, my dear, ng pregnancy, pero posibleng may pregnancy na dumating. Okay? Energy ng Four of Sword. May kinalaman sa pamilya. Four of, ayan. Four of Sword. Ace of Sword. Ayan. So, ang nakukuha ko dito, my dear, is una, baka meron pregnancy na mangyari. Okay? Baka meron pagbubuntis na hindi mo inaasahan. May gumugulo, my dear, sa pamilya o relasyon. Okay? Pumasok sa energy ng Four of Wands. Pamilya o relationship. Pero mag-e-end na yun, my dear. Okay? Problema sa relasyon at pamilya. Mag-e-end na daw. Tensyon, problema. Mag-e-end na din siya, my dear. So, sobrang ganda lang ng energy. To the point na parang, kasi ang energy, my dear, ng Empress is something new. Maliban lang sa energy ng pagbubuntis, ito din, my dear, ay energy din ng something fresh and something new. To the point na ito ang bottom deck mo, my dear, merong something na bago, fresh, my dear, ang mag-uumpisa sa November 1 hanggang November 7. At ang isa pang sinasabi dito, my dear, ay issue at problema na may kinalaman sa pamilya at relasyon ang magtatapos din, my dear, sa November 1 hanggang November 7. Okay? So, my dear Gemini, yan ang iyong November 1 hanggang November 7, 2024 reading. Somehow, my dear, kung nagustuhan mo to, especially kung napadaan ka lang, don't forget to subscribe. Pakiclick lamang po ang notification bell para ma-update ka sa aking mga upload. And free to like, free to share, free to comment sa lahat ng ating mga videos. Once again, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming salamat po, and until next time, bye-bye! Thank you, my dear!